awit sa kanya at ang kanyang bisis sa umano'y anomalya sa pondo ng AFP kaya siya nagbaril sa sarili. Ayon po yan sa malapit na kaibigan ni Reyes na si retired Commodore Rex Robles. Narito po ang report. I would be willing to face any forum to answer all the charges, and I'll meet this problem squarely. Palaban si Angelo Reyes na maghain siya ng libel complaint laban sa mga bumabatiko sa kanya. Pero sa likod ng matatapang na salita, ayon sa tagapagsalita ng pamilya Reyes, balisaraw ang dating AFP chief sa mga pag-uugnay sa kanya sa katiwalian sa AFP. The past couple of weeks, it really took its toll on the family, on the Secretary Reyes, and unfortunately this happened. Ito rin ang kwento ng malapit na kaibigan ni Reyes na si retired Commodore Rex Robles. Sa huli nilang pag-uusap, kawalan ng pag-asa na raw ang bukang bibig ni Reyes. At pinakadinamdam daw nito ang pagdawit sa kanyang asawa sa nakaraang hearing ng Senado. Worried siya sa armed forces. Ginagamit siya para magmumukhang bulok ang armed forces. Pangalawa, sinasama niya yung pamilya niya eh. Personal na eh. Pare, sabi niya, wala nang tigil ito. They really want to get me. They want to get my family. Ito'y matapos isiwalat ng kanyang malapit na kaibigan, si dating AFP Budget Officer na si retired Lieutenant Colonel Rabusa, na sinasagot ng AFP ang mga biyahe abroad ng asawa ni Reyes kabilang ang shopping money. Bago nito sinabi rin ni Rabusa na nakatanggap umano ng 5 milyong piso kada buwan si Reyes mula sa pondo ng AFP noong Chief of Staff pa siya, na umabot sa 100 milyong piso ang kabuuang halaga. Pinabaunan din umano ito ng AFP ng 15 million pesos na mag-retire siya. Pero sa panayam ng Super Radio DZWB, naging emosyonal si Rabusa. Noon daw kasi magkapatid ang turingan nila ng kanyang kumpare. Hindi ko po talaga maisip kung bakit ito ginawa yun. Nalulungkot po ako. Igalang natin yung pagdadalamhati ng mga pamilya niya kasi napaka-close po ng pamilya na ito sa akin. Sa pagpanaw ni Reyes, nagdesisyon ang Senado na ititigil muna pansamantala ang mga hearing nito kaugnay ng AFP, kung saan unang nadiin si Reyes. Gayunman, babalikan pa rin daw nila ang mga isyong hindi nasagot sa tamang pagkakataon. It's unfortunate, we are sad that this happened, but we are doing a duty, and anyone who is hailed in this Senate to answer questions must be prepared to defend himself. At ang mga nakainitan ni Reyes sa mga nagdaang hearing, wala naman daw pagsisisi. Sad to say, maybe that's how life was meant to be for General Reyes. I'm not guilty. I'm just doing my job. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Samantala, makakausap po natin si Attorney Bonifacio Alentahan, ang abogado ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Attorney Alentahan, magandang umaga ho. Magandang umaga po sa inyo dyan. Attorney, kayo po ang palaging kasama ni General Reyes nitong mga nakaraang araw. Labis niya ho ba talagang dinamdam ito hong pagkakasangkot niya sa anomalya sa AFP? Siyempre, kahit sino naman siguro ang gawa ng ganyang pangyayari, sasama din ng loob. Alam mo, yan, investigasyon na yan, sangayon sa resolusyon ng Senado, tungkol lang sa plea bargaining agreement ni General Garcia at mga government prosecutors. Kasi gusto nila mag-legislate, sabi ng resolusyon ng Senado, in aid of legislation. So, paano sila mag-legislate kung tungkol sa plea bargaining agreement? Kasi ang plea bargaining agreement, part ng ating criminal procedure, under the rules of court yan. Paano pakikialaman ng Kongreso yan, ng House of Representatives o ng Senado? Kasi tanging Supreme Court lang ang pwede mag-promulgate ng mga rules of procedure. Anong sasabihin nila? In aid of legislation, paano sila mag-legislate para amendahan o baguhin o palitan yung mga paraan dyan sa plea bargaining agreement? Sakop yan ng rules of procedure. Attorney, kailan ho kayo huling nagkausap ni Secretary Reyes at nagsabi ho ba siya sa inyo ng mga problema o hinaing niya? Hindi naman, kasi nung kodi niya ako, at sabi ko, paglalaban natin ito, mukhang nabuhayan naman siya, no? Ang loob, sumigla siya. Kaya nga sabi ko, okay naman lahat, wala na naman investigasyon muna ngayon. Baka pwede naman ako pumasyal ako doon sa probinsya ko kasi meron din akong mga kaso na haharapan doon. Kaya lumipad ako doon sa Antique nung Friday. 2 days ago.
Of course, No. attorney, kilala natin si Secretary Reyes na talagang matibay ang loob, matikas. Pero nung mga nakaraang araw, nakapansin ba kayo ng pagbabago sa ikinikilos niya? Parang malalim ang iniisip niya, no, nung huling araw, mga 2 araw bago ako umalis. Pero sabi naman niya sa akin, "Hindi, okay, Bonnie, I believe in you. I think we're on the right track," sabi naman niya. "I really admire your helping me here in this problem." Parang tuwang-tuwa naman siya. No, kasama niya yung 2 anak niya. We ate outside. We had breakfast in my home before we went to the ombudsman. Saka mukhang masaya naman siya. Hindi ko napansin o hindi ko nakita ang kalungkutan sa kanyang mukha. Of course, bothered din siya, no? Kikita ko kung minsan, nag-iisip siya ng malalim kung anong mga strategy o anong gagawin niya. Hindi ko akalain na umabot sa ganyan. Attorney, sa tingin nyo, saan ho siya pinaka-nasaktan? Nakita ho natin yung pagdikdik din sa kanya sa Senado, sa mga hearing ho. Ano ba siya nabanggit kung saan talaga medyo sumakit ang damdamin niya? Yung dinamay na Jingo Estrada, yung kanyang pamilya, misis niya, ang mga anak niya. Yung mga pagtatanong ni Jingoy kay Rabusa, mga ganyan, pinalalabas na ang mga kalokohan ni misis, mga biyahe, mga ganyan. Alam mo, pagka-asawa ka ng chief of staff, tuwing may biyahe ang chief of staff, kasama yan eh. So if they traveled many times before, it's part of her social duty also as wife of the chief of staff or wife of the Secretary of Defense. Kasi may mga roles din yung mga wives eh. Ngayon, doon siya nasaktan. Bakit pati yun binubulatlat? In aid of legislation lang ito tungkol sa plea bargaining. No, kasi ayaw naman natin maulit. Ayaw ng mga congressmen natin, ayaw ng senador natin na maulit itong plea bargaining agreement na katulad nitong nangyari kay General Garcia at mga government prosecutors. Paano nila baguhin yung procedure na yan? Labas sa tungkulin yan, labas sa kapangyarihan ng Kongreso yan. Tanging Korte Suprema lang ang makakagawa niyan. Bakit nila sasawsawan yan? Yan ang ating hinanakit yan. Hindi nila tungkulin yan. Hindi sila cannot legislate anything to amend, modify, or even abrogate the rules of procedure, lalo na dyan sa plea bargaining agreement. Nakasama lang yan ng ating criminal procedure. Attorney, itong reklamong isinampa laban kina Senador Estrada at Lieutenant Colonel Rabusa, tuloy pa rin ho ito? Tutuloy po yan kasi testigo lang naman si Reyes yan sa nangyari na yan. No? Ang records naman ng Senado, makikita natin na inabuso ang kapangyarihan ng isang senador. Alright. Inabuso sa tulong din ng isang testigo na maaaring nagsisinungaling din. So, bahala ng ombudsman dyan. Alright. Kasi hindi naman kailangan na si Secretary Reyes dyan sa pagdinig ng kaso na yan. Kahit wala na siya, yung records ng Senado, yung stenographic notes, kung paano siya nila itlait yan ng mga senador sa Senado, nandiyan na yan. So, bahala ng ombudsman dyan. Attorney Alantahan, maraming salamat po at ang aming pong pakikiramay sa pagpanaw po ng inyong kliyente at kaibigan. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Attorney Bonifacio Alantahan, abogado ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Dating AFP Chief of Staff at ngayon Special Envoy to the Middle East, Roy Cimatu, nakauwi na sa Pilipinas. Sinagot ni Cimatu ang akusasyong tumanggap din siya ng pabaon mula sa AFP nang siya'y magretiro. At narito ang report ni Cedric Castillo. Halos 2 linggo na lumipas mula nang lumabas ng bansa si dating AFP Chief at ngayong Special Envoy to the Middle East, Roy Cimatu, para kumustahin ang mga kababayan natin sa rehiyon. Sa salaysay na binasa ni Cimatu sa media, ibinalita nitong nasa magandang kalagayan naman ang mga Pilipinong nakausap niya. I'm happy to report to you that our workers are doing fine, and I am assured that the foreseeable future, they will continue to be welcome in the countries I visited. I was supposed to proceed from Lebanon to Egypt, but had to defer my travel.
Bagaman tila biglaan ang pag-uwi ni Cimatu, hindi nito nilinaw kung bakit napaikli ang kanyang biyahe. Pero sa kanyang pag-uwi, binasag ng retiradong general ang kanyang pananahimik ukol sa umunoy 80 million pesos na pabaon sa kanya ng AFP matapos ang kanyang 4 na buwang termino bilang Chief of Staff noong 2002. Si dating AFP Budget Officer George Rabusa ang nagbulgar nito sa Senado. I categorically deny that I receive any funds for my personal use or aggrandizement, be this so-called pasalubong or pabaon. I welcome the opportunity to clear the air, and I'm ready to face any investigation. Nang tanungin naman si Cimatu tungkol sa biglaang pagkamatay ng kapwa niya ex-AFP Chief of Staff at dating Defense Secretary Angelo Reyes, tila ayaw itong pag-usapan ng ambasador. Sa suicide, sir, ni Secretary Reyes, would you like to comment? Hindi ko pa alam eh. Para sa Ulang Balita, Cedric Castillo reporting. Sa ibang balita, Pangulong Noynoy Aquino naging abala sa pagdiriwang ng kanyang ika-51 kaarawan kahapon. Isang misa ng pasasalamat ang kanyang inialay kasama ang ilang miyembro ng pamilya at gabinete. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng medical at dental mission bago siya nagpa-renew ng kanyang driver's license. Ang mga militante naman, protesta ang iniregalo sa Pangulo. Isang effigy ng cake ang kanilang sinunog. Kinantahan pa nila ng happy birthday si Pinoy. Yun nga lang, ang lyrics nito upo sa pagkadismaya nila sa umano'y kawalan ng aksyon ng gobyerno sa iba't ibang issue sa bansa. At dahil nagpumilit silang lumusot sa barikada, nauwi sa gulo ang protesta. Pasok! Pasok! Ombudsman Mercedes Gutierrez tinarayan si Jazz Secretary Laila de Lima sa kanilang pagharap sa pagdinig ng Kamara. Isang lola pinigilan ang mga nagtangkang magnakaw sa isang tindahan sa England. Huwag pa uli, tutok lang sa Unang Balita.